Sa kanila muna. Ay, ganun ba? Ah, picture pala yun. Hindi tayo kasi eh. Sige lang. Para may moment siya. Oo. Ang dami. Okay. Ikaw na, te. So, yun guys. Yan, magsasalita na kami ni Kumare tungkol sa issue na daming nagtatanong kung sino daw yung tatay ng dinadala niya na bata. Parang ang laki ng kasalanan. Alam mo yung parang ka may krimen na ano, para ka... para ka may krimen na ginawa sa amin kasi kasalanan mo. Hindi, kasi tinago kasi namin sa inyo. Yan totoo. Kaya matagal na wala si Kumare sa vlogs ko kasi nga yun, nagdadalang tao siya. Kaya nawala talaga ako dun sa mga contents and video ni kumpare nyo kasi ang totoo niyan is naging maselan yung pagbubuntis ko. Dinudugo-dugo na ako noon, na-hospital ako. Ayun yung naging cause kung bakit kailangan kong tumigil sa pag-vlog muna. Tsaka yung mga lakad ni kumpare kasi, syempre, dumadayo siya sa mga iba't ibang lugar. So, bawal akong ibiyahin ng mga mahaba kasi pinagbawalan ako ng doktor ko. Ayun yung dahilan kung bakit nawala ako ng, saglit lang naman, nawala ako ng saglit. Pero nagtataka sila kung bakit nakakagawa pa ako ng video na sinasabi nila mapayat pa ako noon. Kasi guys, ang ginawa ko noon, tinatago ko pa yung tiyan ko noon. 4 months ako hanggang 6 months. Hindi pa ganun kalaki yung tiyan ko. Lang siya, medyo lumaki lang siya nung nag 7 months. Ang dami nagtataka na bakit nakakapag-video pa ako nung nakaraan, ang payat-payat ko pa. Yung ibang guys na ina-upload ko kasi mga na yun mga dati pang video yung mapayat pa ako. Pero ngayon, hindi na. Malapit na ako mga anak. Ayun lang naman yung dahilan kung bakit nawala lang ako ng saglit sa mga contents niya. Hindi dahil sa mga kung ano-anong issue na lumalabas, guys. Ang dami kasing kinakalat na issue na na kesyo ginamit daw ako, ginamit ko siya, naggamitan kami. Kaya nabuo to. So, alam nyo, hindi nyo lang kasi alam yung mga pinagdaanan din namin ni Kumare. Kung alam nyo lang, akala nyo kasi palagi, nakikita nyo, puro na lang ako, puro katatawanan lang yung ginagawa namin. Pero behind the camera guys, marami din kaming pagsubok na pinagdaanan ni Kumare. Gawa nga nitong pabalik-balik sa hospital. Tapos hindi siya dumating sa point na hindi niya pwedeng maglakad. Hindi siya pwedeng maglakad guys kasi dinudugo siya. So pag pumupunta kami ng mall, katulad nung bumili kami ng mga gamit ng bata, kailangan pa namin siyang i-wheelchair kahit saan siya pumunta, naka-wheelchair siya kasi nga sobrang critical yung pagbubuntis niya. So hindi naman namin tinago to sa sa family namin, pamilya niya, family ko. Hindi naman, wala namang mga kaibigan ko, alam na mga kaibigan ko. Siguro sa public lang talaga namin tinago yung pagbubuntis niya kasi nga syempre umiiwas na rin kami sa mga issue, alam niyo naman guys. Pero kami ni Kumare, okay kaming dalawa. Tsaka okay kami sa kasi alam namin in the future magiging future magulang na kami nitong dinadala niya eh. So yun lang, kaya lang namin siguro tinago ng kasi syempre nagtatrabaho din ako, marami akong mga kasamang babae sa video, ayoko na naman isipin nyo na wala na ba si Kumpare, ba't nawala si Kumare. So yun, kaya nga namin sinabi ngayon para at least alam nyo na rin kung ano talaga yung totoong nangyari. Gusto niyo ba ng real talk? Yan. Mahirap guys, mahirap yung pinagdaanan namin. Kasi yung pag-hospital pala ni Kumare. Akala namin mawawala na yung bata kasi dinudugo siya eh. Pero at least ngayon kabuuanan na niya. Pwede Dapat nung 7 months manganganak na sana siya doon nung 7 months. Kasi guys, hindi kasi namin nakalain din na mabubuntis si Kumare kasi nga hindi talaga siya mabubuntis kasi may PCOS siya. May PCOS kasi siya. So kahit kami, nagulat kami nung nabuntis siya. Pero yun nga, nabuntis siya, pero critical yung pagbubuntis niya kasi yung mattress niya masyado mababa yung mattress niya. Hindi siya normal.
Hindi talaga siya normal na babae na madali lang mabuntis. Kaya nga namin ilalalagaan masyado yung ano niya. Kaya sabi ko kay kumare dati na magpahinga ka na lang muna. Tapos ako na lang tuloy maggagawa ng content. Para at least habang nagpapahinga siya, tuloy pa rin yung ginagawa namin. So yun, at least alam nyo lang. So, Alam nila na okay tayo, walang problema. wala kaming problema. Yun lang naman yung Tsaka point yung namin dito eh. Yung issue na yun, tanggalin niyo yun. Wala talaga kaming mga issue na naggamitan kaming dalawa or naggatasan kami. Wala talaga. Yung privacy, ako lang yung talagang nun, may decision. Kasi si Tim nga is nasa SOCMED industry siya. So, ako naman is normal, lang, na babae. Kailangan kong, alagaan, tsaka iwasan yung mga negative, tsaka ano mo yun, yung stress. Kasi bawal sa akin may stress eh. Baka patulan ko kayo, syempre buntis ako, di ba? Baka may masabi kayo, hindi ko matansya. Baka bumigay ako. Eh, bawal ako ma-stress sobra. Sobrang delikado sa pagbubuntis yung stress. Kaya yun, pinili namin na i-private na lang. Pero sasabihin din naman namin kasi at the end of the day, hindi naman namin matatago to eh. Di ba? So yun lang. Yung gender reveal, na lang natin yun, ilalabas na lang natin sa no. I-announce na lang namin kung ano. Pero kami alam na namin. Abangan nila yun. Alam na namin kung ano yung bata, babae, lalaki. Siyempre matagal na namin andun ako nung nagpa-ultrasound siya eh. 4 months pa lang nalaman na natin yung gender ni baby. Maaga guys kasi nakikita Oo. talaga yung baby namin. 4 months pa lang alam na namin yung gender ng bata. Kasama siya guys. Ang ganda ng position ni baby. Talagang ready to na siya. Abangan nyo yun guys sa page niya.